Nakatikim na ba ang lahat ng viral ngayon? Ang Dubai Chewy Cookie? Sabi ang sarap daw nito. Kaya tara, subukan natin gumawa. Sobrang dali lang pala nitong gawin. Tapos 8 lang yung kailangan yung gamitin na ingredients. At ito yung mga ingredients natin. Meron tayong kunapa. Meron din tayo ditong marshmallow. Dapat yung marshmallow nyo white. Siyempre yung pinaka magpapasarap yung pistachio cream. Tapos maglalagay din tayo dito ng tahini. Tara, simulan na natin gawin. Dito, uunahin ko ang i-toast yung kunapa natin hanggang sa mag-golden yellow. Pero sa procedure na to, gagamit ako ng oven sa pagtutoast. Unlike na ginagawa ng iba na tinutoast nila mismo sa pan. Pero halos pareho din naman yun, huwag kayong mag-alala. Wala naman silang pinagkaiba ng procedure. Mas gusto ko lang gumamit ng oven kasi mas magiging crunchy yung kunapa natin kapag oven yung ginamit. Plus, pwede pa nating mapantay yung pagkakaros ng kunapa. Dito, pinag-iwa-hiwalay ko nga muna yung kunapa at saka ginupit-gupit ko. Siguro mga 1 inches yung pagkakagupit ko. Hindi naman kailangan masyadong pino yung gupit kasi kapag na-roast na yan, magiging flaky na siya or medyo titigas na malutong. So, madali siyang mabibreak kapag na-oven na. Sumunod ko nga inihalo ang butter. Tapos minix ko rin ito para mag-corporate na ang butter dun sa kunapa. Binay ko ito sa oven temperature na 375 Fahrenheit and then 190 sa Celsius. And then binay ko ito sa loob ng 30 minutes. Huwag nyo rin kalimutan bali-balik rin at saka halu-haluin ng kunapa habang binibake nyo sa loob ng 30 minutes para magpantay ang kulay nito. Then after natin i-bake yung kunapa, pinalamig ko nga ito hanggang sa kaya nang ihalo yung mga another ingredients niya. So dito meron tayong 2 pins of salt, and then yung tahini natin, and then yung pistachio cream natin. And then i-mix lang ito hanggang sa magsama-sama na lahat ng ingredients. Since wala akong maliit na scooper, tinimbang ko na lang ito ng isa-isa para pantay-pantay din yung grams niya. Bago ko nga pala ito tinimbang, tinild ko muna ito ng 30 minutes para kahit paano mahawakan ko yung feeling. Dahil sobrang lagkit nito gawa ng pistachio. Kaya mas okay kung i-scoopin nyo kung meron kayo pang scoop. And then huwag nyo kalimutan i-form ng ball. And then pagkatapos natin dito, i-rest ulit natin sa chiller habang niluluto naman natin yung mallows. So dito gagamit nga tayo ng non-stick na pan para hindi dumikit yung mallows dun sa pan natin. Then lutuin muna natin ito kasama ng butter sa low heat. Pag natunaw na ng bahagya ang butter, isusunod naman natin ang marshmallow. And then i-mix lang natin ito tapos lutuin natin hanggang sa bahagya ng malusaw or matunaw yung mga marshmallow natin. Ayan, kapag bahagya ng nalusaw ang mga marshmallow, doon naman natin i-add ang cocoa at saka powder milk. Katapos i-mix lang ito hanggang sa tuluyan na magsama lahat ng ingredients. Kapag pala binalot na ang filling ng marshmallow mixture, dapat mainit pa din ito. Kasi kapag lumamig na, mahihirapan na kayong balutin ang filling. Kasi the more na lumalamig ang marshmallow mixture, lalo siyang tumitigas o nagiging sticky. Then gumamit din ako dito ng seal pad para hindi talaga siya dumikit. Then naglagay din ako ng oil. Kapag meron pala kayong wax paper, pwede din kayong gumamit noon para hindi dumikit yung marshmallow mixture natin. And then huwag nyo kalimutan maglagay ng oil kahit dun sa kamay ninyo. And then ready nyo na rin yung cocoa ang gagamitin para dun sa pang coating. Kasi pagkapalaman ng pistachio filling at saka pagka-form ng ball, dediretso na natin dun sa cocoa. Then gumamit nga din ako dito ng gloves and then maglalagay din ako ng oil para hindi dumikit yung marshmallow mixture natin dun sa kamay ko mismo. Kasi sobrang dikit talaga niya and then kapag dumikit siya ang hirap nang tanggalin. And then dito, kinat ko nga muna ito. Since 10 pieces yung yield ng recipe natin, dinivide ko lang ito sa full mixture para may pagbabasihan lang ako ng timbang. Sa pagkakat ng marshmallow mixture, dapat medyo mabilis kayo dito. Kasi kapag lumamig na, mahihirapan na kayong ibalot ito sa pistachio filling. Gagamit nga rin ako dito ng cupcake liner para maganda yung pagkakahulma ng Dubai Chewy Cookie natin. Pagkatapos makover ang pistachio filling, bilog-bilogin nyo lang para ma-shape na bilog. Tapos kumapit din yung marshmallow mixture dun sa mismong filling.
Ito pala yung mga ingredients na ginamit ko sa Dubai Chewy Cookie natin. So ayan na, pwede na natin tikman kung masarap talaga ang nagba-viral ngayon na Dubai Chewy Cookie. Masarap nga, lalo na't mayroong pistachio cream. Kung may hindi kayo naiintindihan, huwag kayong mahiyang mag-comment. Please, huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa YouTube ko. Thank you!